Sabi nila, ang pungapong daw ay pagkain ng baboy. Pero dito sa amin, ang pungapong ay sinasahugan ng karne ng baboy. At yan ang lulutuin ko ngayong araw na ito. Pagkagaling kong mag-asikaso ng aming mga alagang kalabaw dito sa bukid, ay naghanap na naman ako ng kabute doon sa mga pinagbubunutan namin. At eto nga mga kabukid, maraming tumubo ngayon ng kabuting anay. Kaya eto, kinuha ko na naman nang sa ganon ay may sasahug ako ngayon sa aking lulutuin na pang-ulam namin dito sa bukid. Talagang araw-araw ako nakakabunot ng kabuting anay dun sa ilalim ng mga bayog dito sa bukid. Dun lang naman madalas tumutubo itong kabuting anay. Minsan may nakukuha din ako sa ibang parte dito sa bukid, kaya lang pa isa-isa. Hindi tulad dito, talagang napakarami yung tumutubo. Talagang masusulit mo yung araw na makakabunot ka ng ganito dahil makakalibre nga yung iyong pang-ulam na kapag nandito ka sa bukid. Syempre hindi naman parating nagkakaroon ng ganito or nagtumutubo ng ganito. Kada tuwing panahon nga lang din ng tag-ulan at kung mayroon lang ding kulog at saka kidlat. Kahit marami man yung aming mabunot ng mga kabuting anay ay hindi namin ito binibenta. Kundi pang konsumo lang din talaga namin, pang ulam namin dito sa bukid o di kaya naman ay dinadala namin dun sa baba, dun sa family house. At itong mga nakuha ko nga ngayon ay aking ipanghahalo dun sa lulutuin ko na ginataang pungapong. Opo mga kabukid, medyo marami-rami din ito at dadalawa or tatlo nga lang pala kaming kakain dito. Pangatlo nga si Bunso. At eto nga mga kabukid, napuno niya yung isang plastic na nadala ko. Medyo marami na din ito na ipanghahalo ko sa ulam namin ngayon. At eto na nga lahat yung nabunot ko na kabute. Kaya tayo na mga kabukid at punta na tayo ng bahay nang sa ganun ay makapagluto na rin ako ng pang-ulam namin para pananghalian dahil medyo tanghali na rin. Yun nga lang ay makulimlim dito sa amin. Inihanda ko na itong luya, ganun na rin yung sibuyas at saka ganun na rin yung bawang. Hiniwa-hiwa ko na rin itong karne ng baboy na aking pansasahog sa lulutuin ko ngayon na ginataang pungapong. Opo mga kabukid, yan ang sahog ko ngayon. Kaya lang sabi nila na ang pungapong daw ay pagkain ng baboy pero kami dito ay sinasahugan ng karne ng baboy. Aking pagmamantikahin itong karne ng baboy. Isinabay ko na nga dito yung aking ricado na bawang, luya, sibuyas. At nang magmantika na nga yung karne ng baboy ay akin mo na itong tinanggal dito sa lutuan. Baka mamaya masunog naman yung karne at magiging mapait ang lasa niya. At dahil babalatan ko pa lang kasi itong pungapong na aking lulutuin ngayon. Para hindi maging makati ang inyong binabalatan na pungapong ay kailangan makapal po ang pagtatanggal ng balat nito. Dahil kapag may naiwan po ito na kunting balat ay talagang magiging makati yung inyong maluluto na pungapong. Tapos ang kanyang hiwa na ginawa ko ay pahaba. Pwede nyo rin po itong hiwain ng pabilog. Depende sa kung ano yung gusto nyong klase ng hiwa. At eto nga mga kabukid, nilinisan ko na rin itong aking mga nakuha na kabuting anay. Tinanggal ko nga yung parte ng baba niya kung saan may mga lupa. At mamaya ay akin na lang din itong hugasan. Pero kapag nahugasan ko itong mga kabukid ay hindi ko na siya hihimayin. Buo ko na nga lang siyang ilalagay doon sa aking lulutuin. At akin nang isinalang ulit itong kawali kung saan ko lulutuin itong ginataang pungapong. Inalagay ko na rin itong hiniwa-hiwa kong pungapong. Hindi ko na nga hinugasan itong pungapong mga kabukid kasi magsisip-sip pa po yan ng tubig at hindi lang yon ay talagang mangangati din ang iyong kamay kapag nabasa yan ng tubig. Kaya't kailangan kapag nagbabalat ng pungapong ay malinis na dati ang iyong kamay o di kaya naman ay balutin ito ng plastic. At nang mailagay ko na yung pungapong at ganun na rin yung kabute ay nilagyan ko ito ng kunting tubig nang sa ganun ay maluto. At hindi lang yon para lumambot na rin yung karne na ipinansahog ko. Hindi ko muna nilagay yung gata mga kabukid nang sa ganun ay hindi matorta. At dahil kumulo na, kaya hinalo ko muna ito mga kabukid nang sa ganun naman ay pumailalim yung parting nasa ibabaw para pantay ang pagkakaluto. At binawasan ko rin ito ng sabaw niya dahil sobrang dumami na nga yung tubig bago ko ito tinimplahan. Nilagyan ko na ito ng bechin at ganun na rin ang asin para pampalasa. At pagkatapos ko ngang matimplahan ay akin muna itong hinalo-halo mga kabukid nang sa ganun ay maging balanse yung kanyang lasa. At ganun din nilagyan ko ito ng paminta para syempre pampabango rin. At saka ko inilagay itong sili na haba. Pero yung sili na yan mga kabukid ay halo-halo na yan. Mayroon yung siling hindi maanghang at mayroon din yung sili na pangsinigang dyan. Pagkaraan nga ng ilang minuto mga kabukid at eto, luto na nga din yung sili ay akin mo nang hinalo-halo. Pagkatapos inilagay ko na din yung gata. Dalawang gata nga mga kabukid ang inilagay ko dyan. Kain po tayo mga kabukid ng ginataang pungapong na syempre sinahugan niya ng karne ng baboy at ganun na rin ng kabute. At itong aking bunsong anak nga mga kabukid ay umiiyak dahil doon sa kanyang napanood na unggoy na nasagasaan.
At ang sabi niya ay kawawa daw yung kochang. Nagulat na nga lang kami mga kabukid at ang tawag niya sa unggoy ay kochang. Wala naman sa kanya nagturo, basta yun na lang ang tinawag niya sa unggoy. Nakakatawa nga eh. Napakasarap talaga ng ginataang pungapong. Pwede niyo rin itong gawin mga kabukid para pag natikman nyo ay siguradong magugustuhan ninyo. At eto, akin na rin sinubuan itong si Bunso kahit medyo umiiyak pa. Hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. See you in my next video.